Kinumpleto na ng Honda ang kanilang lineup ng motorsiklong adventure sa paglabas ng panibagong Honda ID.V350 nito lang nakaraang taon. At dahil dito ay hindi maitatangging very in demand na nga ngayon ang isang scooter na hindi lang pang city kundi pwede rin pang off-road dahil nga sa may kanya-kanya na ring bersyon ang bawat motorcycle manufacturer sa kanilang adventure scooter concept. Kung matatandaan nga natin ay nauna nang nagpauso ang Honda sa paglabas ng adventure scooter nila sa market, ang Honda ID.V150 ilang taon na ang nakalipas. At hindi na rin nagpahuli ang isa ring kilalang kumpanya sa Italia, ang Aprilia motorcycle manufacturer, na noon pa may nakikipagsabayan pagdating sa mga dekalidad at magandang motorsiklo. Kasabay ng paglabas ni Honda sa kanilang panibagong Honda ID.V350 ay pinakilala na rin ng Aprilia ang kanilang pambato pagdating sa adventure bike sa kaparehong motorcycle show sa Milan, Italy. Ito na nga ang Aprilia SR GT200. At buwan niya lang ang lumipas matapos itong nilabas sa Italia ay dinala naman agad ito dito sa Pilipinas para sumabay at makipag-compete sa iba pang nagsisilabasang adventure type na scooter, kasama na dyan ang Honda ID.V160. Alamin natin kung ano ang pang-compete ng adventure scooter na ito ng Aprilia, ang kanyang advantage at disadvantage kasama ang kabuang presyo nito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell icon para lagi tayong updated sa ating motorcycle news and reviews. Paki-follow na rin ang ating Facebook fan page. Diretso na agad tayo sa pinaka-main, ang kanyang engine performance. Ang kanyang cooling system ay naka-liquid cooled, meron itong 4-stroke, naka-single overhead cam, single cylinder, at naka-Euro 5 compliant, which means ang motorsiklong to ay environmental friendly na mas pinababa ang pollution rate. At kung ang Honda ID.V160 ay naka 4 valves, syempre hindi rin ito pahuhuli dahil ang motor na ito ay naka 4 valves na din. Kaya nitong lumikha ng 13 kW at 8,500 RPM, at ang kanyang maximum torque ay 16.5 Nm at 7,000 RPM. At the same lang sa ibang scooter, naka-continuously variable transmission ang transmission type ng motorsiklong to na may electric start na engine starting system. Mapunta na tayo sa kanyang suspensions. Ang front suspension ay naka-telescopic fork with 120mm long travel suspension, at ang kanyang rear suspension naman ay naka-dual shock absorber. Meron itong soft shock absorption response, dahil naka-Showa brand na ang kanyang rear suspension, bagay lang talaga pang off-road ang scooter na to. Ang sukat naman ng kanyang gulong ay 110/80 with 14-inch mag-size sa harap, at 130/70 with 13-inch mag-size naman sa likod, all tubeless. Sa braking system ay naka-hydraulic disc brake sa harap at likod, at good news na din, dahil naka-anti-lock braking system ang harap, dagdag safety ito para sa ating mga riders. Ang timbang naman nito ay 144 kg, ground clearance ay 175mm, at may seat height na 799mm. Hindi siya masyadong lumalayo sa seat height ng Honda ID.V160 na 780mm. So ibig sabihin ay abot pa rin natin mga Pinoy ang scooter na to. Very wide na din ang kanyang underseat compartment na may 25 liters of capacity na kasya ang isang full face helmet, at may sobra pa na pwedeng paglagyan ng jacket, gloves at iba pang driving protective suit. Ang kanyang fuel tank capacity naman ay 9 liters with average fuel consumptions of 38 to 42 km per liter. So medyo malayo-layo na rin ang mararating mo sa motor na to, at dahil ay adventure bike na ang motorsiklong to ay of course naka-naked handlebar na ang kanyang manubela, samahan mo pa ng very wide and elegant na instrument cluster. Naka-fully digital na ito at very visible sa umaga, lalo na sa gabi. Ang kanyang lighting system naman ay naka-fully LED na rin, from headlight, signal light, at tail light. Mas maganda ito dahil mas maliwanag na ang ilaw at mas mataas ang kanyang lifespan. Meron din itong additional mini side pocket sa bandang unahan na may USB charging port sa loob. Meron din itong cover para safety ang cellphone mo sa loob. Very practical na din ang motorsiklong to dahil meron itong stop and start system na kusang namamatay ang makina kapag nakahinto ng ilang segundo, at kusa na ring umaandar ang makina kapag nakapihit na muli ang silinyador. Ang purpose po nito ay para mas makatipid pa sa gas at syempre bawas na din sa polusyon, at kagaya ng ibang high-tech na scooter,
Ang motorsiklong to ay mayroon ding Aprilia Mia smartphone connectivity na pwede mo nang makonect ang smartphone mo sa system ng motorsiklong to via Bluetooth connectivity. Meron naman itong dalawang version. Una ay ang standard version na may 219,000 pesos na SRP. Available ito sa tatlong kulay, Street Gray, Infinity Blue, at Aprilia Black. Pangalawa ay ang Sports Edition na may 227,000 pesos na SRP. Available din ito sa tatlong kulay, Street Gold, Red Race Gray at Iridium Gray. So ano ang masasabi nyo sa bagong Aprilia SR GT200? Balak mo bang bumili nito? Paki-comment na lang kung ano ang masasabi nyo tungkol sa motorsiklong to sa comment section sa ibaba. At dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Maraming salamat sa panonood, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay paki-hit ang subscribe icon at notification bell, para updated ka parati sa ating motorcycle news and reviews. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.